Praise God. Good morning po sa bawat isa sa atin. Good morning. Yan, magandang araw. Sige nga po, sabihin po natin sa ating mga katabi, you are blessed. You are favored. You are favored. Amen. Praise God. I-declare po natin yun sa ating mga buhay. Amen po. Basahan ko lang po kayo ng naging devotion ko po. Actually, devotion natin lahat po sa ating daily Bible reading. Sabi dito sa Luke 17 verses 11 to 19, pinagaling ni Jesus ang 10 ketongin. Habang patungo sa Jerusalem, si Jesus ay dumaan sa pagitan ng Samaria at Galilea. At sa pagpasok niya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking kitongin at nakatayo sa malayo. Sila'y nagsisigawan na nagsabi, Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin. Nang kanyang makita sila, ay sinabi niya sa kanila, humayo kayo at kayo'y magpakita sa mga pari. Habang sila'y umalis, sila ay nagiging malinis. Nang makita ng isa sa kanila na siya'y gumaling na, siya'y bumalik na pinupuri ng malakas na tinig ang Diyos. Siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus na nagpapasalamat sa kanya. Siya'y isang Samaritano. At nagtanong si Jesus, hindi ba 10 ang nalinis? Nasaan ang 9? Wala bang natagpo ang bumalik at nagbigay ng papuri sa Diyos, maliban sa dayuhang ito? At sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka at humayo, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Praise God. Hallelujah. Alam niyo po, I think this was March, nung naging devotion natin sa daily Bible reading. Masyado akong talaga dito sa ketongin na to kasi nga talagang napaka-grateful niya. And sinasabi sa atin ng ating Panginoon, yun yung nais niyang makita sa bawat isa sa atin. Whether simple lang yung pagpapala, whether malaki man ito, o minsan hindi nga po dumadating yung prayer natin, di ba po? Pero alam niyo, nakaka-relate ako dito sa kitongin na to. Kaya ganun na lang yung pagpapasalamat ko, talaga nag-uumapaw yung kagalakan ko. Masarap malibre. Amen? Amen po. Nalibre na po ba tayo? Amen naman. Grabe. Lahat naman madalas, sabi daw. Pero alam niyo po ako, iba yung kakaiba yung nalibre sa akin. Nakakapag-staycation po kami. Hindi ko po kasi nasabi to nung prayer gathering. Sorry po. Ngayon po, bear with me. Gusto ko talagang ipagsigawan sa dahil ang goodness ng Lord sa buhay namin. Alam niyo po, nalibre kami ng isang staycation. Hindi lang po sa Pipichuging Hotel. Sa 5-star hotel. At okay lang yun kung sa isang pamilya yon or galing sa kapatid mo or Pero ito po hindi. Ibang tao po ito. Nagbigay sa amin. And alam nyo, ibang feeling. Kasi pag ikaw po yung nagbayad ng staycation mo, medyo mabigat, di ba? Di ba po ba? Tama po ba ako? Pero iba pagka binigyan ka ng talaga naman na parang akala ko nga, pinaprank lang ako eh. Sabi ko, bibigyan kami ng staycation. Bakit? Di ko naman po birthday. Wala naman po okasyon. Pero talaga, alam niyo, ang gusto kong ipagpasalamat dito. Nakita ko yung kamay ng Diyos. Nakita ko yung pagpapala ng Diyos sa buhay namin, sa buhay ko. At hindi ko kinahihiya yun. Hindi ko nag-ano lang pala sila kasi Hindi. Ang pinagmamalaki ko rito, yung goodness ng God, yung faithfulness ng Diyos sa buhay namin. Kayang tapatan ng pera yung pagpapala kong yun. Amen. Isa pa sa pagpapala ko, aside sa napakarami kong blessing, yung isang relationship na nag-reconcile. Recently, nagkaroon kami ng gap ng aking kapatid. And you know what? All through that time, pray lang ako sa Lord, Lord, ayoko ng ganitong feeling. Gusto ko po maayos, gusto ko yung relationship na masaya. Diba po? Pag nakakaroon tayo ng hindi magandang relasyon, yun po yung lagi kong prayer. At you know, isa sa lagi kong parang ko sa sarili ko na ayokong mapipintasan ang pangalan ng Panginoon sa buhay ko. Kaya all through that
that time, lagi lang ako ng praise sa Lord. Lord, ayusin mo yung relationship namin. And alam nyo, bago umuwi yung kapatid ko, sinugon ng Lord yung panalangin ko. Wala akong ginawa, kundi manalangin lang. Sabi ko nga kanina, yung unang blessing ko, kayang tapatan ng pera, pero ito hindi. At naniniwala ako, kilos ng Diyos yun. Katulad dun sa ketongin na sinabi ko kanina. Worst scenario na siya. Pero nung natanggap niya yung paggaling niya, binigay niya yung best worship niya at pagpapasalamat niya sa ating Panginoon. Sa umagang ito, ganon din yung sinasabi sa atin ng Lord. Marahil meron tayong unanswered prayer na hindi pa natatanggap. Pero wag po tayong manghinawa. Ang Lord po nakakakita ng bawat sitwasyon ng isa sa atin, bawat isa sa atin. At napaka-great ng God para tugunin niya yung mga panalangin na yun. Makita niya lang yung honest heart natin, yung good intention natin. Kapag ninais natin at niloob natin, na bigyan natin ng papuri ang ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, tutugunin niya ang lahat ng yan. Amen? Praise God. Tayo po tayong lahat. Sa umagang ito, sabihin niyo sabi ko kanina, sabihin niyo sa katabi niyo, you are favored and you are blessed. Ngayon sa umagang ito, sabihin natin sa ating Panginoon, Panginoon, salamat po. Mag-utter tayo ng words na makakapagbigay ng papuri sa ating Panginoon. Sige po, come on church. Hallelujah, hallelujah. We praise you, Jesus. We glorify your name. Truly, you alone are worthy of our praises, oh God. Maraming salamat, Panginoon. Kulang ang mga salitang ito para papurihan ka, para dakilain ka, para pasalamatan ka, dahil ikaw ay tapat sa lahat ng mga anak mo na nagtitiwala sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Be enthroned in our midst. Ikaw lamang, Panginoon, na maparangalan, mapapurihan, at madakila sa aming kalagitnaan. Hallelujah, hallelujah. Glory to you alone, Jesus. Amen, amen. God. Yes, Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with a love and joy, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, oh God. Hallelujah. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart. With a grateful heart. Hallelujah. With a song of praise. With an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. Hallelujah. I just want to Yes,
oh God. Thank you, Lord. Just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, oh God. Hallelujah. It is right to give you thanks, oh God. We give you the highest glory you deserve for what you have done in our lives. Hallelujah. Yes, oh Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on, church. Let us give thanks to our God. Thank you. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Oh, with a grateful heart. With a grateful heart. With a song of praise. With an outstretched arm. I will bless your name. Thank you, Lord. Yes, Lord. Just wanna Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Yes, oh God. Hallelujah. Thank you, God. Thank you for always there for us, oh God. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Maging pagmamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo't pinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Woo! Hallelujah! Yes, oh Lord! Salamat, Panginoon! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung aking pagmamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili
isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Di ko kayang isipin. Di ko kayang isipin, Hallelujah. hindi ko kayang sukatin. Di ko kayang isipin. Di ko kayang isipin, hindi ko Minsan pa, di ko kayang isipin, Panginoon. kayang isipin, Hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Hallelujah! Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah, Lord. Amen. Yes, Lord. Lord. Hallelujah. 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 We praise you, Jesus. Truly, you are good God in us, O God. Salamat po, Panginoon. Dakila ka. Tapat kang Diyos sa buhay na bawat isa sa amin. Hallelujah. Wala kaming ibang nais kundi itaas ang pangalan mo. Papurihan ka. Dakilain ka, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin. We are grateful, O God. Di kami karapat-dapat. Pero lagi mong pinaparamdam sa amin yung walang sawa mong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Hallelujah to you alone. Patuloy ka naming paglilingkuran, pasasalamatan sa lahat-lahat ng ginagawa at binibigay mo sa buhay namin. Alam namin, Panginoon, hindi madali. Pero katulad ng sinasabi mo, you will always be with us sa lahat ng laban namin, sa lahat ng lakbayin namin sa buhay na ito. Kaya we praise you, God. We thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Ang puso ko ay nagdiriwang. Dinggin mo ang hiling
Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhati ka, itataas kita. Salamat, Panginoon. Ang puso ko ay nagdiriwang. Dinggin mo ang himig ng awit ng pagsamba. Alay sa'yo, alay sa'yo. Sa bawat pangako mo, buong puso nagtitiwala. Kailanmay hindi na muling mangangamba, pagkat ako'y sa'yo, para lang sa'yo. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhati ka, itataas kita. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhati ka, itataas kita. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhati ka, itataas kita. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Yes, O Lord! Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhati ka, itataas kita. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhati ka, itataas kita. Sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhati ka, itataas kita. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhati. Yes, Lord. Ako'y magpupuri, aking Panginoon. Ako'y magpupuri sa banal mo
iyong kagandahan ay aking ihayag. Luwalhatiin ka, itataas kita. Amen! Hallelujah! Glory to you alone, Jesus! We praise you, we honor you in our lives, oh God! We honor you in our church! Mapasayong lahat ng papuri, pagdakila at pagluwalhati sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming Panginoong Jesus. At lahat tayo magsasabi ng Amen! Amen! Praise God! Ayan, praise God po sa umagang ito. Napakasarap pong magpasalamat sa ating Panginoon. Pasigaw nga po ulit, thank you Lord. Yung pinakamalakas po nating thank you sa Panginoon. Ayan, napakasarap pong magpuri sa ating Panginoon. Gaya po ng kinanta natin kanina, yung sabi po sa lyrics, thank you Lord for all the blessings you've given to me. Hindi na po ako kakanta. For all the blessings that I cannot see. Ganun po tayo minsan. No? Minsan mas focus po tayo dun sa mga prayers natin na hindi nasasagot ng Lord. Hindi na, nakakalimutan natin mag-thank you. Thank you Lord kasi bless mo ko sa mga answered prayers ko na ito. Ma-share ko lang po yung isang segment or isang, nag-viral po ito sa TV. Bali, nanalo po siya, sumali po siya sa isang contest. Bali, kailangan niya pong sagutin yung isang tanong para manalo siya ng 200,000. Pwede na din po niyang kunin yung prize niya na 30,000. So, ang ginawa niya po, kinuha niya yung 30,000 na prize. Ang sabi nung host, masaya ka na ba dyan sa 30,000 na yan? Hindi po sumasagot yung contestant kasi nanghinayang po siya dun sa 200,000. Siyempre, 200,000 po yun. Pero mahirap po siyang makuha. Kailangan mong sagutin. Sabi nung host, mag-thank you ka naman. Hindi po siya nag-thank you. Sabi niya, okay na to. 30,000 lang yun. So parang sinasabi po doon na matuto tayong maging grateful sa maliit na bagay or malaking bagay. Kagaya po nung share ng ating worship leader, di ba po? Pinagaling po ni Jesus yung 10 leper. Tapos, isa lang po ang bumalik. Nagalit po ba ang Lord? Hindi po siya nagalit. Kumbaga, ang ginawa niya, pinuri niya pa yung isang bumalik sa kanya at nag-thank you sa kanya. So sa umagang po ito sa ating pagbibigay, we give with a grateful heart. I-open po natin yung pasasalamat sa Panginoon more than isipin natin na pag dumating yung blessing, ang una natin sabihin, Lord, kulang eh. Hindi ako makakaabot next cut-off pag binigay ko lahat. Pero ang mindset po dapat natin, Lord, salamat. Binigyan mo ako ng blessing ngayon, makakasurvive ako, binigay mo yung nararapat po para sa akin. Magbigay muna po tayo ng ating tithes offering and ipagpe-pray po natin after. Maraming salamat po. Mag-pray po muna tayo. Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, O Lord. Salamat, Panginoon, dahil faithful ka, Panginoon, sa buhay namin. Even though, Panginoon, na may mga times na nakalimutan namin magpasalamat, Panginoon, you're still blessing us, Panginoon, abundantly. Ikaw, Panginoon, yung gumaguide sa amin na maging grateful kami, Panginoon, sa mga bagay na ito. I-bless mo, Panginoon, yung mga nagbigay sa umagang ito. Patuloy mo silang ingatan, Panginoon, at i-bless mo, Panginoon, abundantly.
Sa iyo namin binabalik, Panginoon, ang lahat ng papuri, ng pasasalamat sa pangalan mo lang, Jesus. Amen. Ayan, amen. Maraming salamat po para po sa ating birthday greetings. Happy birthday po sa nag-iisang pinakamamahal. Nag-iisang asawa ko lang po kasi isa lang po ang asawa ko, Dale Calvo. Happy birthday, Dale Calvo. Kakantahan po natin siya, birthday niya. Happy birthday to you. Day to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kayo na ba? May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. God bless you, Dale Calvo. Para naman po sa ibang announcement, meron po tayong prayer gathering. Ito po ay Thanksgiving and Praise this Saturday, June 20, 8 a.m. to 10 a.m. po yan. I encourage everyone po na sumama sa ating prayer gathering. Pag-pray po natin ng bawat isa, yung mga gawain natin at mga susunod pa pong ipagpapala ng ating Panginoon. At ayun lang po. Sa umagang ito, ihanda na po natin ang ating sarili, ang ating mga puso sa pakikinig ng ating salita mula sa Diyos na ihatid sa atin ng ating magandang buntis, si Sister Ann Marie Alberto. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po ako mag-share ng salita ng Panginoon, welcome muna natin ang ating bisita for today. Si Sister Alia D. Elizarde. Taga Las Piñas po siya. Invited po ni Jaren. Praise God! Nagpapasalamat tayo sa Panginoon ng nakasama natin sa buhay ni Sister Alia. At nawa, makasama ka pa namin sa susunod at mapagpala ka ngayong umaga na to. At meron pa rin po akong additional announcement. Next week po, mayroong ear workshop. Tama ba? Basta sa pandinig ng tono o sa music. Nawala ako. Yan, may workshop po next week, June 21, 1:30 p.m. Dito po yun sa church. Ang priority po natin ay yung mga singers and worship team members, pero pwede po mag-join yung iba na interested. Katulad ko, kaya mag-join ako, Kuya Jun. Sabi ko po kay Kuya Jun, share ko lang, Kuya Jun, open ba yan sa iba? Kasi may music ministry akong subject. Kailangan ko yan. Baka kasi ipag-worship lead kami doon. Hindi ko kaya. Pero praise God sa ganyang mga workshops. So sa mga interested, worship team members, kayo po talaga din ang target participants dito. So next week po to, 1:30 p.m. Wag po natin kalimutan, magbaon o mag-order ng mga pananghalian. Okay po. Yan. So, naaalala niyo pa po ba yung 2 Sundays na nagsalita ako? Series po yung sermon natin. Natatandaan niyo po ba? Di ba po ano yon? Yung original design ng Lord sa creation at saka yung image of God sa mga tao. So, sa design ng Lord sa creation, merong intentionality and purpose, may order and goodness, may ownership and stewardship. At dun sa image of God sa atin, sa image of God, sa tao, merong dapat i-reflect yung character ng Lord, i-represent yung authority ng Lord, at i-exercise yung care ng Lord over other creation. Yun po yung mga napag-usapan natin for the last 2 weeks. Maganda po, di ba? Amazing. Parang, makikita mo talaga yung totoong muka ng creation at ng tao na ginawa ng Diyos. At mapapasabi ka sa sarili mo, thank you, Lord. Ginawa mo ako sa image and likeness mo. Thank you, Lord. Ang ganda pala ng creation na ginawa mo. Pero po sa atin, pag tinignan po natin yung paligid natin ngayon, pag tinignan natin yung ibang tao, ganun pa rin po ba yung design na nakikita natin? Kapag lumabas po tayo dito sa church na to,
At nakarinig tayo ng mga balita. Yung order and goodness po ba ay naandoon? Yung ownership and stewardship po ba ay naandoon? Yung purpose and intentionality ng Lord ay nandun po ba sa mga nakikita natin sa paligid? O sa image of God, character po ba ng Lord ang nakikita natin sa lahat ng tao na nakakasalamuha natin? Or yung authority ba ng Lord ang nire-represent ng mga tao, ng leadership, ng mga nasa posisyon na nandito po sa ating paligid? At yung exercise of care over creation, yun po ba ang ginagawa ng lahat sa atin? O personally po, pag tinignan natin yung sarili natin, itong original design ng Lord na napag-usapan natin for the past 2 weeks, na-experience po ba natin personally? Marahil po marami sa atin magsasabi, hindi. Parang kabaliktaran, Sister Ann. Kaya nga parang kakaiba yung tinuturo mo nung past 2 weeks, di ka lang namin matanong. Pero parang kakaiba kasi hindi siya yung realidad ng buhay po natin ngayon. Naghahanap ako kanina ng 50 pesos bill kasi pag ginawa ko yung gagawin ko, papangit yung bill. So, pangit kung mas malaking halaga. Kaso wala talaga akong mahanap. So, pwede po ba, Brother Donald, mabigay yung aking pitaka? At para makapag-sample po tayo dito. Meron po ako ditong bill. Hindi ko ipapamigay ha, kasi ayan. Eto, ay, yung bago yung may may kala mo butas, may transparent. Magkano ang value po nito? 50. Ito yung original design niya. 50 pesos yung value. Ngayon, kakrample ko to. Ate Mai, sorry. Kinrample ko ha. Tapos, tatapakan ko pa yan. Paltan ko na lang po. Paltan po ng Lord. Kung meron ditong mas magandang 50 pesos, yung original niya, at itong 50 pesos na to, anong pipiliin nyo? Yung malutong, yung original, pipiliin nyo ba yung pangit? Kaya yung mga pangit na bill natin, di ba, pinambabayad sa jeep tsaka sa bus o sa tindahan. Lalo na yung lumang kind ng bill, yung parang papel na madaling mapunit. Hanggat maaari, i-dispose mo yon. Kasi hindi siya yung original, hindi siya yung maganda, hindi siya yung aesthetic sa mata. Hindi siya yung parang sasabihin mo, ang sarap naman hawakan ng pera na to. Tama po ba? Balik ko po mamaya. At ganun din tayo. Ang sarap naman pakinggan last week, Sister Ann, ng mga sermon. Kasi ang ganda nung ginawa ng Lord. Kaya lang yung realidad ng mundo ay hindi ganun. Nabago po ba yung value ng 50 pesos? Hindi. Original niya pa rin yun. Nabago po ba yung design? Hindi. Original. What happened? Para siyang broken. Na luma. At yun po yung pag-uusapan natin. We cannot see yung original design ng Lord sa realidad ng mundo natin ngayon kasi naging broken po yung design na yon. Kasi may nangyari after Genesis 1 and 2. Pagdating ng Genesis chapter 3, kumbaga nga sa mga drama, ito na yung conflict. Ito na yung medyo may matinding kailangang kadramahan at eksena. So, ngayong morning, tulungan tayo ng Panginoon. Let us discover what happened. Bakit hindi connect yung original design ng Lord sa nangyayari ngayon sa realidad ng mundo natin? Pag-usapan natin when God's design was broken. Ang text po natin ay chapter 3 ng Genesis, pero may mga ilang verses lang akong babasahin po. Hindi naman natin iisang pasada ang buong chapter. Sabi po dyan sa Genesis 3, 8-13, pagdating ng hapon, narinig nila na lumalakad ang Panginoong Diyos sa halamanan. Kaya nagtago sila sa mga puno doon. Pero tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki, nasaan ka? Sumagot ang lalaki, narinig ko po kayo sa halamanan, kaya nagtago ako. Natatakot po ako dahil hubad ako. Nagtanong ang Panginoong Diyos, sino ang nagsabi sa iyo na hubad ka?
Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na sinabi ko sa iyo na huwag ninyong kakainin? Sumagot ang lalaki, ang babae po kasi na ibinigay niyo sa akin, ay binigyan ako ng bunga ng punong kahoy na iyon at kinain ko. Tinanong ng Panginoong Diyos ang babae, bakit mo ginawa iyon? Sumagot ang babae, nilinlang po kasi ako ng ahas, kaya kumain po ako. Ito po ang salita ng Diyos, manalangin po tayo. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, dahil sa simula pa lang namin na puno kami ng mga kabutihan at kagandahan mo. Nakita namin kung paanong inaabot mo ang buhay namin, O Diyos. Salamat sa pagsama ng presensya mo habang kami umaawit ng mga papurit pagsamba sa iyo. Dalangin namin, Lord, ang patuloy na pagsama ng presensya mo, ang paggabay ng banal mong Espiritu, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Hayaan mo pong maihayag lamang ang katotohanan na nais mong marinig namin. Mabuksan ang aming mga mata, ang aming kaisipan, at hayaan mong Espiritu namin ay patuloy na mag-connect sa iyo at mangusap ang Holy Spirit mo sa amin upang malaman namin, Lord God, yung nais mong matutunan namin sa umaga na to. Salamat po sa mabiyaya mong salita at salamat sa pagsama mo. Walang ibang maitaas at madakila kundi ikaw lamang po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi ko nga po kanina, pag-usapan natin, what happened? Bakit ganon? Why is God's original design not reflected dito sa mundo natin? Ba't walang order? Mahirap makita ang goodness, yung purpose at intentionality, yung stewardship. Bakit walang God's character sa mga tao? Bakit yung authority hindi nare-represent? Bakit yung care wala? To give you context po, dun sa sinabi ng Panginoon sa kanila, kasi yung verse na binasa natin, Genesis 3, 8-13, tinanong siya doon, kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na sinabi ko sa iyo na huwag ninyong kainin? Ito kasi yun sa chapter 2. Sabi sa Genesis 2, 15-17, pinatira ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden ang taong nilikha niya upang mag-alaga nito. At sinabi niya sa tao, makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman ng kung ano ang mabuti at masama. Sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. So ito po ang instruction sa create ng Lord na tao. Sa English version po dyan, yung portion na maaari mong kainin, sabi doon, you are free to eat, you may surely eat, you may freely eat. Ano man, maliban doon sa isang binigay ng Lord. So, sa tao, nagbigay ang Lord ng freedom, ng provision, ng abundance. Kasi sa lahat ng creation niya, lahat ng punong kahoy, pwede mo yung kainin. Free. May freedom, may provision, may abundance. But then God established a boundary. Nagbigay siya ng boundary sa tao. Abundant na yung binigay ko sa'yo, wag lang to. Kita niyo yon? Hindi nagbigay ang Lord ng boundary agad. Pinakita niya, meron ka ng abundance, may provision ka na, may freedom ka na. Pero ito lang, wag yung halaman o punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman sa masama at mabuti. God established a boundary para alam lang natin saan patungo yung pag-uusapan natin. Hindi para i-diminish yung life nila kasi nga may abundance and provision, di ba? But to protect their life. Pero anong naging respond ng tao? Dun sa freedom, sa abundance, dun sa boundary ng design ng Lord dun sa Garden of Eden. At kapag nalaman natin yung response ng unang tao dyan, malalaman natin bakit ganito ang mundo natin ngayon. Sige, let's start po. Again, why is God's original design not reflected in the world today? Kasi sabi ko nga kanina, yung original design ng Lord for His creation and image bearer na tayo ay broken. Paano naging broken? Tanungin mo yung katabi mo, baka naka-experience na maging broken. Paano naging broken?
Wala mo nang iiyak ha. Hindi broken na puso to. Paano naging broken yung original design ng Lord? Lord ang nag-design nun. Paano nasira? Sabi po sa Genesis 3:1-7, sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos, ang ahas ang pinakatuso. Minsan, tinanong ng ahas ang babae, totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan? Sumagot ang babae, makakain namin ang kahit anong bunga ng puno rito sa halamanan, maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan. Sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man ng bunga ng punong iyon. Kapag ginawa namin iyon, mamamatay kami. Sabi sa verse 4. Pero sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo. Sinabi iyan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Verse 6, nang pinagmasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tignan at ang bunga ay parang masarap kainin. At dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din ito. Alam natin yung kwento. The Fall pa nga yung tinatitle dito. Naging animated pa siya na palabas, naging movie. Meron pa nga dyan ginagawa pag December 24 sa Kawit, di ba? May mga nagpaparade. So, sobrang alam natin yung kwento. Pero paano to naging dahilan para maging broken yung design ng Lord sa creation niya at sa mga tao? Ang unang naging kasalanan o pagkakamali ng tao ay more than yung eating nung forbidden fruit na sinabi ng Lord. The issue was rebellion against God's authority and boundaries. Sabi ko kanina, nagbigay ng freedom, ng abundance, ng provision ang Lord. May sinet lang siyang boundary sa tao. Hindi mo ito lang ang di mo pwedeng kainin. Nasira ang original design ng Lord for mankind and the whole creation when humanity stepped outside God's authority and the boundaries He had established. Paano po nangyari yun? Paanong nag-step outside ang tao sa authority ng Lord at sa boundary na binigay niya? Sabi ko dun sa series natin sa part 1, may intentionality and purpose ang Lord. Tama po? Ngayon, dito ba sa nangyari sa Genesis 3, nung nakausap ng babae yung ahas, nung kumain siya ng pinagbabawal ng Diyos, nasira yung intentionality and purpose ng Lord dun sa original design niya. Bakit? Di ba, ang Lord, kinreate niya ang lahat with purpose and intentionality. Alam niya para saan. Alam niya kailan kailangan. Ganun yung na-discuss natin nung first Sunday na pinag-usapan natin to. Alam niya ano yung beneficial o makakabuti sa creation niya. Kaya nagbigay siya ng boundary. Alam niya kung kailan dapat i-acquire o makuha ng creation niya yung isang bagay. Alam niya kailan needed. But here we see na yung purpose ng Lord for the tree of knowledge and evil, yung punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman sa masama at mabuti, at kung kailan ba dapat yon ma-acquire ng tao ay hindi nasunod. So yung purpose and intentionality ng Lord nasira. Bakit? Nag-step outside yung tao dun sa design na yon ng Panginoon. Pangalawa, may goodness and order. Nag-step outside ang tao sa goodness and order ng Lord. Sabi dun sa verse 1 natin sa chapter 3, ang ahas ang pinakatuso. Ito lang po ha, yung ahas po ay creation ng Lord. Pero hindi siya per se yung gumagawa nun. Andyan po si Satan. Linawin ko lang ha, baka sabihin nyo, ahas pala may kasalanan eh.
Andyan po ang kaaway. At yung kaaway na yon, nagamit niyang instrumento ang cunning o tuso o mapamaraan na creation ng Lord na serpent. Si Eve, wala siyang nakikitang parang masama dun sa intensyon nung ahas. Kasi nga anong design ng Lord? Goodness lang yung meron sa creation niya. So hindi siya nagda-doubt dun sa pakikipag-usap sa kanya nung ahas. Pero dito, nagplant na si Satan through the serpent that there is something evil or something bad. Bakit? Kasi pinakita niya kay Eve na yung fruit, yung tree ng knowledge and evil, that is something good. Tama, di ba? Tama ang serpent. That is something good kasi creation yun ng Lord. Pero pinipaint niya rin that God is not the good God. Kasi bakit niya i-withhold yung something good dun sa mga tao? Di ba? Pag meron nga yung isa mong kaibigan na chocolate, masarap yon, di ba? Something good yon. Pero ayaw mong i-share, ang isipin sa'yo, masama ka, ang damot mo naman. So si Lord, bakit ayaw niya i-share? Nape-paint na that God is not the good God, the just God, or someone na ibibigay talaga yung something good dun sa creation niya. So nag-step outside of God's goodness and order yung senaryo na yun. And again, may ownership and stewardship tayong diniscuss sa first Sunday. At yung mga tao, the first mankind, human beings, they step outside of God's ownership and stewardship design para sa creation. Di ba God is the creator na pag-usapan natin? And mankind, ang steward. As creator, si Lord ang owner ng lahat ng meron dito sa mundo. Sabi yan sa Psalms 24. Everything ay sa Lord. Mankind ay binigyan niya ng stewardship, accountability, responsibility over His creation. Pero tignan nga natin dito, doon sa sinabi ng serpent, ni Satan through the serpent, ina-undermine niya yung ownership ng Lord kasi gusto na niya mag-doubt yung tao doon sa paghawak ng Lord sa lahat ng creation niya. Ay, hindi, pwede mo naman gawin yan, pwede mo yang kainin. 'Di ba? Nagsabi na yung owner, hanggang dyan yung limit mo. Not authorized personnel ka dyan, do not enter. Parang ganon. Sabi ng owner ng property, do not enter. Pumasok ka pa din. Tinitrespass mo, nag-step outside ka dun sa ownership and authority ng Lord. Nawala din yung accountability. Kasi ito, baka masisilang natin yung serpent eh. Serpent naman pala nagsabi dun sa ownership ng Lord. Serpent naman pala yung nagplant ng idea. Pero ano bang naging respond ng tao dun sa dapat ownership and stewardship design ng Panginoon? Sabi dun sa chapter 2 na binasa natin, ang sabi ng Lord, bawal kainin kasi mamamatay ka. Anong sabi ni Eve? Bawal kainin at hawakan. Asan yung hawakan doon sa sinabi ng Panginoon? Ngayon, hindi natin alam yung naging full instruction ng Lord. Pero kung babasahin natin at i-compare natin yung sinabi na instruction ng Lord sa sinagot ni Eve, may dagdag. Yan, dyan tayo magaling. Dagdag bawas. May nadagdag. Yung words of God ay naging twisted, distorted. So yung ownership sa salita ng Panginoon, yung command sa salita ng Panginoon nawala. Kasi nadagdagan. Ngayon, hindi natin malaman kung si Eve ba kasi, baka hindi siya well-versed dun sa naging instruction ng Panginoon kasi sinabi yun kay Adam. Baka hindi napasa sa kanya talaga. Ito talaga yung lahat ng sinabi ng Panginoon na boundaries natin. We never know. Pero ito lang yung nakita natin. May na-add. So, merong naging butas. Yung dapat instruction lang ng Lord.
Ano pa yung design ng Lord sa pagiging steward? Di ba may dominion tayo sa other creation? Nakita ba natin yung dominion ni Eve or yung kakayahan ni Eve to rule over dun sa serpent? Di ba hindi? In-entertain niya pa yung serpent. Tapos, ganun ba yun, serpent? Ganun pala yun. Pwede pala yun. Instead of dapat sawayin niya yung serpent o dapat hindi siya magpadala sa sinasabi ng serpent, siya dapat yung sinusunod ng serpent, naging sunod-sunuran siya dun sa dapat niro-rule over niya na creation. So, nag-step outside ng stewardship na design ang mankind. Ano pa? Eto si Adam, sabi doon binigyan ni Eve ng prutas din si Adam kasi kasama niya doon na exercise ba ni Adam yung stewardship niya to rule over din kay Eve. Hindi to rule over na dapat sobrang submissive si Eve ha. Pero dapat, as the man, alam niya na yung ginagawa ni Eve, siya yung naka-receive ng instruction sa Lord. Dapat in-exercise niya, good steward siya. So kung alam niyang mapapahamak si Eve sa ginagawa niya, sinaway niya na. Nakita niyo mga kapatid, nagsimula maging broken yung image ng design, original design ng Lord for His creation at sa ating mga tao kasi nag-step outside sa original design ng Lord ang tao. Nag-step outside dun sa boundaries ng original design niya, nawala yung intentionality and purpose, nawala yung goodness and order, nawala yung stewardship at yung ownership. Akala natin simple lang na rebellion. Simple lang na hindi pagsunod dun sa boundaries and limitation. Simple lang na hindi nasunod yung design ng Lord. Pero yung kabuuan pala ng pagnanais ng Diyos, kumbaga yung blueprint pala ng Lord dun sa creation and mankind, yun yung nasira. Diba, sa appliances, may manual. Paano mo gagamitin? Ngayon, anong madalas gagawin natin? Ang haba kasi ng manual eh. Ibabato na lang, set aside. Tapos, paano nga ba i-operate tong washing? Magtatanong ka na lang dun sa may katulad, hoy, di ba parares tayo ng washing machine? Ituro mo nga sa akin. Tapos sasabihin nung nagtuturo sa'yo, pag may tanong ka na, di ko rin alam paano gamitin. Pero may ginawa ka na. Ngayon, pag pumalpak, pag nagkaroon ng damage, kasi hindi ka sumunod sa manual, sisisihin mo pa yung brand ng washing. Ay, hindi naman maganda yung washing na yan. Nagsimula sa letter S, nagsimula sa letter L. Di ba? Nagsimula sa letter P. Hindi maganda yung mga yan. Pero hindi kasi sinunod yung original design. Hindi sinunod yung manual. Sa manual, andun paano may operate, paano mo linisin, paano kapag may mga naging error, anong pipindutin mo. Kasi yung creator, yung manufacturer nun, alam niya, siya yung gumawa. Eto pa. Example, machine naman yan, Sister Ann. Possible talaga namang madamage at masira yan. Kahit ganong sunod mo pa dun sa manual. For example, sa isda. Saan ang environment niya that he can live? Sa dagat. Sa tubig. Kapag yung isda, inilabas mo o lumabas siya dun sa water, kasi dun siya sa environment niya, feel niya, bounded siya sa environment niya, andun lang yung boundaries niya, wala siyang freedom, lumabas sa lupa. Nagkaroon naman talaga siya ng freedom, kasi nakalabas siya sa tubig. Malayang-malaya na siya. Pero, anong nangyari? Kasi lumabas siya sa boundaries and restrictions niya bilang isda. Mamamatay. Tama po ba? Tapos mamaya iihaw na natin. Lunch natin yan. Bakit siya namatay? Kasi the fish was not designed para sa lupa. It was designed para sa tubig. Yun yung environment where he can live and thrive. At yung tao, andun siya sa design ng Lord. Binigyan siya ng boundary. Ang nangyari,
He went outside the boundary. He stepped outside the boundary. Binigyan na siya ng Lord ng abundance, provision, and freedom so that he can live accordingly sa design niya. Lumabas siya. Sounds familiar to us, mga kapatid. Diba? Yung stepping outside the boundaries and limitations. Again, paano naging broken ang image ng Lord? Paano na-damage yung original design ng Lord sa atin? Kasi we step outside, or the first human being step outside God's design. Akala nung isda, free na siya, balikan ko yung isda. But when we step outside God's design, we are not free. Hindi tayo mas malaya, we become more broken kasi wala tayo dun sa environment that we are designed. Diba? Sa mga magulang o ang mga anak. Diba? Sounds familiar nga sa atin to eh. Pag may restriction na binigay, nak, bawal yan. Nak, wag mo na yan. Nak, wag mo nang gawin yan. Hindi pa time na gawin mo yan. Anong mangyayari? Feeling ko, pinagbabawalan na lang ako ng mga magulang ko. Feeling ko, hindi na ako malaya. So, anong gagawin? Sirain ang sedula. Magre-rebelde sa magulang. Tatakas pa yan. Diba? Ano pa? Mga empleyado, may inuutos ang boss. Uy, bawal mag-cellphone kapag nagtatrabaho ha, focus sa work. Ayun, natago sa desk. Nasa ilalim pa ng notebook para hindi makita. May restrictions, may boundaries. Pero hindi sumusunod. Anong nangyari? Tumambak yung trabaho, hindi natapos. Kasi inuna yung pagsa-social media. Dito na nga lang sa Pinas bawal tumawid na kamamatay. Oh, sounds familiar? Bawal kainin na kamamatay. Bawal tumawid na kamamatay, doon patatawid. Diba? We are prone to step outside the limitation and boundaries na binibigay sa atin. Whether rules dito sa mundo, rules ng family, rules sa school, boundaries and limitations na binibigay dito sa mga earthly rulers natin, yun pala noon pa may ganun na. Kaya dun sa bawal tumawid, pag natamaan ng sasakyan na pilay, broken na, yung buong body niya, minsan nawawalan pa ng buhay. Tapos isisisi saan? Sa sasakyan. Pero, yung tao ang nawala sa boundary. So yung isda, kaya sinisisi niya yung nagtanggal sa kanya dun sa tubig. Di natin alam. Pero, yun din yung ending, nakasama. Dito sa mundo natin, nabo-view kasi yung no boundaries and limitations, na yun yung freedom. Tama ba? Free ka, may freedom ka kapag you can follow your heart. You can create your own identity. Masasabi mong may freedom ka kapag you create your own truth. Masasabi mong may freedom ka if you can live however you want. Tama ba? Sa ating lahat, may mga ganyan tayong karanasan. Pero tayo mga Kristiyano, we know better. Ang dami nating napag-aralan. There is a design created by God. At yung true freedom, mahanap lang natin yun dun sa design na ginawa sa atin ng Lord. Yung mga command ng Diyos sa atin are not limitations or barriers para mamuhay tayo fully. They are guides para mamuhay tayo ng life of abundance. Kaya ngayon tingnan natin yung mundo, walang order, walang purpose, walang intentionality, walang image of God sa atin. Kasi we reject God's design saan? Sa relationships, sa marriage, sa sexuality, sa stewardship, God's design for worship, God's design for service, God's design for the church, God's design for stewardship sa employment, sa family natin, o kung ano man yung role na ibinigay sa atin ng Lord.
nare-repeat natin yung rebellion na nangyari dun sa Eden. Ganyan po ka-broken yung naging image ng Lord dahil lang dun sa pag-step outside the boundaries and limitations na ginawa ng Panginoon. Kaya ang tanong ko po sa inyo ngayon, saan po sa parte ng buhay nyo, yung alam nyo naman yung design ng Lord, but you are tempted to trust your own wisdom more than dun sa instruction ng Panginoon, more than dun sa sinasabi ng salita niya. When we step outside na doon sa salita ng Panginoon, we are stepping outside His boundaries and limitations. And alam natin yung nangyaring result doon. The first mankind, naging fallen. At ganun din yun sa atin. It continues if we continue to trust our wisdom more than God's word. Kaya challenge ko sa inyo this week, katulad nung kay Philip sa discipleship natin, meditate and search God's truth para alam nyo yung instruction ng Lord and you can live according to His design. Pangalawa, gaano ka-broken yung broken na image? Kasi may mga level-level yung broken, lalo na sa relationship dito sa mundo. Gaano ka-broken ang broken? Meron kasing broken, iiyak. Merong broken na hindi nakikita. Pero gaano ka-broken yung image ng Lord? Para mas maintindihan natin yung lalim ng epekto nung stepping outside God's boundaries and limitations. Una, anong na-break sa tao? The image and likeness of God in humanity. So, gaano ka-broken ang broken na design ng Lord na wala yung image and likeness of God in humanity. Sabi sa Genesis 2:22, verse 25, nang panahong iyon, kahit hubot-hubad silang dalawa, hindi sila nahihiya. There was no shame because mankind was created sa image and likeness of God. Hindi sila nahihiya kahit hubot-hubad sila. They are covered sa light ng glory ng Panginoon. So wala silang ikakahiya kasi yung kagandahan ng Lord ang nakikita nila. Pero pagdating sa chapter 3 verse 7, sabi diyan, pagkatapos nilang kumain, nalaman nila kung ano ang mabuti at ang masama. At napansin nila na hubad pala sila. Kaya pinagtagni-tagni nila ang mga dahon ng puno ng igos para ipantakip sa kanilang katawan. Sabi dun sa NLT, sa English version, at the moment their eyes were opened and they suddenly felt shame at their nakedness. So they sewed fig leaves together to cover themselves. Nung una, di sila nahihiya. Sabi ko nga, ito ba, nabago yung value? Hindi, di ba? Pero anong nangyari? Nawala kasi yung covering ng likeness and image ng Lord. Yung glory niya na nagko-cover dun sa nakedness nila. Kaya ang nakita nila, yung kahubaran na nila at nahiya na sila. The image of innocence from God ay nawala. Napalitan ng shame and guilt. Kaya naging broken yung likeness and image ng Lord sa humanity. Ano pa? Yung God's design for stewardship and accountability ay napalitan ng attitude of blaming. Wala nang sense of accountability. Bakit? Di ba dun sa binasa natin sa unang sa ating verse, anong sabi doon? Sinisi ni Adam si Eve. Sino sinisi ni Eve? Ahas. Pero lahat sila may ginawa. Silang dalawa may ginawa silang aksyon. Sinisi nila sa iba. So yung sense of stewardship na dinisign sa Lord sa tao, yun yung na-break din. Kaya nasira yung image and likeness ng Lord sa atin. Isa pa, di ba dependent si Adam at saka si Eve o yung creation sa creator niya? Nawala din yun, naging self-reliant sila. Kasi bakit? To cover their shame, to cover their guilt, ginawa nila, nagsu sila ng dahon to cover yung nakedness nila. Instead of coming to God at sasabihin, Lord, naked kami, cover us. From God-dependent, naging self-reliant na sila to cover their own shame.
Nakita nyo po, yung image, kung paano nasira yung magandang image and likeness sa atin ng Lord. Sabi ko last time, di ba? Yung pagiging unique ng humanity. Kasi image and likeness of God siya. Nasira doon. Nagkaroon ng shame, ng guilt. Nagkaroon ng walang sense of accountability. Nagkaroon ng self-reliance. Ano pang na-break para malaman natin kung gaano ka-broken ang broken image ng Lord? Relationships. Sabi ko nung unang part natin, lahat yun nagsasum up sa harmonious relationship ng Lord sa tao, ng Lord sa creation niya, ng tao sa tao at tao sa lahat ng creation. So, naging broken yung relationship of God to mankind. Paano? Sabi sa Genesis 3:8-9, pagdating ng hapon, narinig nila na lumalakad ng Panginoong Diyos sa halamanan. Kaya nagtago sila sa mga puno doon. Pero tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki, nasaan ka? Sumagot ang lalaki, narinig ko po kayo sa halamanan, kaya nagtago ako, natakot po ako dahil hubad ako. The once enjoyable na fellowship ng tao, this is not the first time na nagkaroon sila ng fellowship. Notice na naglakad ang Diyos. Narinig nila yung lakad. Kilala na agad nila na Diyos yung naglalakad na yun sa garden. Gaano ka-intimate yung relationship ng isang tao para malaman mo yung tunog pa lang ng lakad niya. 'Di ba? Pero anong nangyari dito? Kilala pa rin nila, aware pa rin sila na ang Lord yon. Pero instead na happily i-welcome nila ang Lord kasi once again magkakaroon sila ng fellowship, ng communion sa Lord, nagtago sila. Their shame or guilt dahil sa rebellion nila or stepping outside dun sa boundaries and limitations na binigay ng Lord, ito yung nagpasira ng intimate communion nila sa Panginoon. Yung enjoyable fellowship nila noon ay naging feared encounter na nila. Takot na silang humarap sa Diyos. Nagtago sila at nag-create ng distance. Yung close relationship tsaka yung reverence ng Lord, ni Adam sa Lord ay nawala din. Kasi, alam nyo, pag binasa nyo yung dun sa text natin na nagsisihan sila, sabi dun ni Adam, sa verse 12, sumagot ang lalaki, ang babae po kasi na ibinigay nyo sa akin. Lord, binigay mo sa akin yan eh. Yan yung nag-cause kaya ako nag-rebel sa'yo. Parang indirectly, sinisisi niya pa rin ang Lord. Pero dati sobrang close sila. Ngayon, nagsisisihan na sila. Sounds familiar pa rin sa atin, mga kapatid, yung broken relationship at broken image ng Lord. Sa broken image and likeness ng God, di ba? Minsan ganun tayo, tinatakbuhan natin yung accountability. Nagkakaroon tayo ng shame kapag may nagawa tayong hindi tama. O di ba sa mga friendship natin, yung parang pag kumain ka sa masarap tapos hindi mo na-invite yung friendship mo, hindi ka magre-reply sa kanya muna. Pag tinanong ka, nasan ka? Tama ba? Di ka makapag-reply kasi para kang nagtatago na kumakain ng masarap, di mo siya in-invite. May mga ganun ba kayong experiences? Tapos kwento mo na lang later on kapag natapos na para hindi ka na niya babalikan. Ano pang nasirang relationship bukod dun sa God to man? Broken relationship ng man to each other. In our context, kay Adam tsaka kay Eve. Kasi nga, sabi niya, ang babae po kasi na ibinigay nyo. Sinisi niya si Eve. Yung harmonious relationship ni Adam tsaka ni Eve, nagkaroon na ng blaming. Nagkaroon na ng selfishness. Gusto ko isave yung sarili ko, isisi ko na lang dun sa babae yung pagkakamali namin. Yung nakedness namin, isisi ko na lang sa kanya. Relationship ng man to each other. Relationship ng man sa creation. Kasi nga si Eve, sinisi niya na yung serpent. Diba? Nung una, beshi sila kasi nagkukwentuhan sila. Ito po ha, hindi nagulat si Eve na kinakausap siya ng serpent. Ibig sabihin, in God's original design, man can communicate dun sa other creation. Ikaw ba naman, magsalita yung ahas sa'yo? Ed. Tawagin ka ng ahas.
Hindi ka ba matatakot? Pero dun sa original design sa garden, hindi natakot si Eve. Nakipagtsikahan pa siya. Pero anong nangyari? Di ba totoo naman, makakita lang tayo ng ahas ngayon, hindi na harmonious yung relationship natin. Tama ba? Takot na takot nga tayo, baka gumagala dyan sa garden yung sinabi nilang may ahas eh. Nasira. Sa example na to, relationship ni Adam and Eve naging broken. Yung harmonious relationship ng man to creation naging broken kay Eve tsaka dun sa serpent. Nagkaroon ng conflict, nagkaroon ng betrayal, nagkaroon ng division. At kita pa rin po natin yan dito sa mundo. Yung mga brokenness na yan sa relationship. 'Di ba? Family conflict, anak, magulang, di nagkakaintindihan. Magkakapatid, hindi nagkakaintindihan. Magkakamag-anak, hindi nagkakaintindihan. Mag-asawa, broken marriages. Tama po ba? Sa maliit na bagay, magsisisihan. Hindi ka kasi nagsaing, hindi ka gumising ng maaga. Hindi ka naligo kagabi, di sana hindi na tayo maligo ngayon. Betrayal. Kahit sa friendship, kahit sa trabaho. Di ba? Yung ilalaglag ka ng katrabaho mo pag di naging okay yung project nyo. O kaya sa school. O kaya sa mga nanay dito na laging nasa bahay. Merong kang katsismisan na isang kapitbahay, pag wala ka, ikaw na yung pinagtsitsismisan. O di ba? Mga jealousy, division, violence, war. Ganyan ka yung naging epekto nung brokenness ng image, yung harmonious relationship sa God's design, ganyan ka-broken na up to now we experience those broken relationships. Ano pa, sa creation, na-exploit natin yung environment. Diba? Kaya nga merong mga nawawalang puno, ina-earth bowling daw dun sa ng gabi. O kaya yung mga hayop na sinasaktan na lang natin basta-basta, kinikage natin, nawawala sa natural environment nila. And we ask why. Pag nakita natin yung ganito kagulong mundo, tinatanong natin, Lord, bakit may ganito? What is wrong with the world? Tanongin mo sa katabi, what is wrong with you? Di ba? Yung pag napo-frustrate ka na ba't di mo ako mag-gets? Pero binigyan tayo ng Genesis ng sagot. Bakit ganon? Bakit broken yung nandito? Kasi wala na yung image and likeness ng Lord. Kasi yung harmonious relationship broken na din. Yung original design ng Panginoon, sira na talaga. Alam nyo yung deepest problem ngayon sa mundo, hindi lang merely political. Alam ko na frustrate na talaga tayo sa nangyayari dito sa Pinas. Hindi lang din economic, hindi lang din educational, but more spiritual. Yan pala yung root, kaya may corruption. Yan pala yung root, kasi broken yung image ng design ng Lord. Kaya maraming betrayal, maraming conflict, kaya may war. Kaya kahit anong gawa natin, parang nakaka-frustrate lang kasi walang nangyayaring epekto sa mundo. At nakakasawa yun. Yung corruption na nakikita natin. Pero we don't need yung improvement lang na sinasuggest natin. We need restoration. Nakita natin kung gaano ka-broken yung broken image sa design ng Panginoon. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, have you acknowledged your need of God's restoring work sa buhay mo? Alam mo, broken na yung image ng Panginoon sa iyo. Wala na yung kagandahan ng original design, pati sa mundo. Pero personally, na-acknowledge mo ba, Lord, broken ako. I need your restoration sa buhay ko. Kasi madalas nakikita natin yung nasa labas eh. Nakikita natin yung iba. Pero yung sarili ba natin? Tanong ba natin yon at hiniling na ba natin yon sa Panginoon? O katulad tayo ni Adam and Eve, because of that broken image, ay patuloy na tumatakbo palayo sa Diyos at nagtatago. At kumikilos sa sarili natin, trying to fix ourselves.
pero wala pa rin. Hindi natin matago yung brokenness natin. Kaya ang challenge ko sa inyo this week, because we know sobrang broken ng image ng Panginoon sa atin, ng design niya. Whenever we feel we are broken, whenever we see broken relationship, let's not try to fix it with ourselves. Let's involve God. Let's surrender sa Kanya. Lord, broken yung family. Lord, broken yung marriage. Lord, broken yung friendship. Lord, broken yung team. Lord, broken yung political system namin. Let's surrender and let ask God, Lord, we need your restoring work sa lahat ng brokenness na meron dito. So, na-discuss natin paano naging broken ang design ng Lord. Gaano ka-broken yung design ng Lord. Ngayon, ano pa yung mga naging epekto niyan sa atin? Bear with me mga kapatid ha, para makita natin na yung simpleng rebellion, yung simpleng fall sa Genesis 3 na pinag-uusapan natin noon pa, hindi lang yan yung relationship sa Lord ang nasira. What has replaced God's design? So broken na yung design ng Lord. Ano nang nag-replace doon? Yung curse or broken image ng creation. Sabi sa verses 14 to 15, kaya sinabi ng Panginoong Diyos sa Ahas, dahil sa ginawa mong ito, parurusahan kita. Sa lahat ng hayop, ikaw lang ang makakaranas ng sumpang ito. Sa buong buhay mo'y gagapang ka sa pamamagitan ng iyong tiyan at ang bibig mo ay palaging makakakain ng alikabok. Ikaw at ang babae ay mag-aaway, ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sakog niya. Una sa serpent. Ito sa kwento lang ng Genesis 3. Naging curse or broken yung image ng serpent. Sabi ko sa inyo nung una, nakaka-communicate pala yan. Hindi natakot si Eve dun sa serpent. Hindi siya yung nakikita natin gumagapang na ganyan. Hindi mo alam saan pupunta, kung tutuklawin ka ba o lilingkisin ka. O papasok ba sa damit mo, pupunta sa'yo. At dahil sinabi ng Diyos na buong buhay niya gagapang siya, ang implication nun, di siya gumagapang nung una. Nakataas ang ulo niya na nakikipag-usap. Pero anong sinabi ng Lord? Gagapang na lang siya. At magkakaroon siya ng hostility o hindi pagkakaunawaan o masama na ang image niya sa tao. Totoo naman po sa atin ngayon, di ba? Ayaw natin makakita ng ahas. Except na lang kung tame yun o yung inaalagaan talaga. Pero kung hahawakan mo, sige nga, Sister Tess, pahawakan kita ng ahas. Di ba? Baka, doon sa majestic form ng serpent, pangit na siya to the point na yung head niya nakabow down sa lupa na at kumakain na siya ng alikabok. Saan pa? Ano pang broken image ang makikita natin bukod dun sa serpent? Curse and broken image ng babae. Sabi dun sa verse 16, sinabi rin niya sa babae, dahil sa ginawa mo, dadagdagan ko ang paghihirap mo sa pagbubuntis at mararamdaman mo ang sobrang sakit sa iyong panganganak. Pero sa kabila niyan, hahangarin mo pa rin ang iyong asawa at maghahari siya sa iyo. Sino po dito mga nanganak na? O di ba sabi, nakalagay daw yung isang paa mo sa hukay. Mga kapatid, clear ko lang hindi sa walang pain noon yung pagbubuntis, na mabubuntis na lang si Eve tapos walang kahirap-hirap Sabi dun, dadagdagan ko ang paghihirap mo. Ibig sabihin, may mararamdaman pa rin ang babae kasi it's a process dun sa katawan niya. May pagbabago, pero nag-increase yung pain. Alam naman yan ng mga nagbubuntis, tama ba? Konting galaw. Hala, may naipit na ugat. Ang sakit sa likod. O kaya hihingalin, tama po ba? O yung mga morning sickness, yung mga naka-experience ng morning sickness dyan. Pero despite that, na mahirap na yung pagbubuntis, sabi doon, hahangarin mo pa rin yung asawa mo. Kaya pansin nyo, may mga babae pa rin naman po talaga, sobrang submissive naman sa asawa.
To the point na kahit binubugbog na, they desire yung husband pa rin nila. Gwapong-gwapo pa rin sa asawa. Kahit amoy araw na, ang bango-bango pa rin ng asawa. Pero meron pa rin dahil broken na yung image, kasi ang image ng babae, helper siya, a suitable helper, a suitable partner. Anong nangyayari? Nagkakaroon ng power struggle. Yung babae gustong pangunahan yung lalaki naman magagalit, mag-aaway na sila, kaya naging broken yung relationship. Hindi lang sa mag-asawa, kahit yung mga babae at lalaki ngayon nagpapataasan, di ba? Hindi, kaya din ng babae ang mga ginagawa ng lalaki. Kayo, hindi nyo kaya yung gawin ng babae kasi di kayo nagbubuntis. Oh, di ba? Power struggle. Di lang sa relationship within the marriage. Pero ganun na, naging broken yung image ng suitable helper na babae sa mga lalaki. Instead na kaagapay sa buhay, lalo na pag wala sa Panginoon, di naiintindihan yung kung paano mag-work yung marriage ng babae at saka lalaki. Laging nagtatalo ang mga babae at lalaki sa pagsasama nila. Siyempre, hindi lang babae. Pati yung lalaki at saka yung other creation, nagkaroon ng curse or broken image dito sa mundo. Sabi sa verses 17 to 19, sinabi rin niya sa lalaki, dahil naniwala ka sa asawa mo at kumain ng bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal ko sa inyo, susumpain ko ang lupa. Kaya sa buong buhay mo ay magpapakahirap ka ng husto para makakain, tutubo sa lupa ang mga damo at halamang may tinik, ang kakainin mo yung manggagaling sa mga pananim sa bukid. Kinakailangang magpakahirap ka ng husto para makakain hanggang sa bumalik ka sa lupa na iyong pinagmulan. Dahil sa lupa ka nagmula, sa lupa ka rin babalik. Pansin nyo, may kinalaman ba yung lupa? Nadamay yung lupa, no? Siguro kung nakakapagsalita yan, kayong mga tao. Dahil sa inyo, nadamay kami, kinurse ng Lord yung soil, yung land. Sabi doon, tutubo sa lupa ang damo at halamang tinik. Ito ay correct ko lang po sa Garden of Eden, mag-work pa rin naman si Adam. Di ba sabi ng Lord, pagtrabahuhan niya, tsaka alagaan yung dun sa garden, tapos magiging abundant yung mga tinanim niya. Pero anong nangyari po? Di ba minsan kahit anong tanim ng farmer ngayon, may mga damo, may mga thorns, o hindi lumalago ng maayos yung mga pananim. So noon pa yan, nadala hanggang ngayon. At dahil hindi lumalago, yung pinagkagawa ng mga tao sa kanilang mga kamay, in this context, yung pagtatanim, nakaka-frustrate. Trabaho ka ng trabaho, walang bunga. O idalhin natin sa corporate world, trabaho ka ng trabaho, wala kang increase, wala kang promotion. Diba? So sa context na to, yung creation, yung lupa, pansin nyo, aalsin yung damo dyan. Ilang linggo lang may damo na naman. Magtatanim tayo dyan ng mga yung mga vegetation, diba? May plano yung church natin na magkaroon ng mga halamang namumunga ng mga prutas tsaka gulay dyan. Pero ang daming damo. Sabi mo, hindi tutubo yung halaman dahil dun sa damo. Which is true, may effect yung weeds. O may effect yung mga ibang halaman dyan para mabansot, hindi mag-grow, mag-develop yung itatanim natin dyan. Pero noon sa garden, pag nagtanim sila, mamumunga. Kasi andun yung abundance tsaka provision ng Lord. So itong si Adam, anong naging pahirap sa kanya? Noon, kada trabaho niya, mamumunga. Ngayon, kailangan niyang pagtrabahuhan ng dugot pawis. Sabi nga dun sa ating mga kasabihan idiomatic expression, sa dugot pawis mo pinagtatrabahuhan yan. Working to the bones, sabi nung iba. Kahit butot balat ka na, tatrabaho ka pa para lang magkaroon ng output yung gagawin mo. Habang buhay, magpapakahirap sa trabaho, sabi dyan, no?
Kaya sa buong buhay mo ay magpapakahirap ka ng gusto para makakain. Dati, andyan na yung mga puno, pipitas na lang sila, kakainin na nila. Kita nyo yung worst effect nung stepping outside the boundaries na binigay ng Panginoon. Yung provision na dating bibigay lang sa kanila ng Lord, ngayon paghihirapan na talaga. Sabi diyan, hanggang sa bumalik ka sa lupa. Alam nyo yun? Yung life, nagkaroon ng curse, nag-enter yung death sa world. Di ba may tree of knowledge and of good and evil? Ito yung sikat na puno na lagi kasi siya yung sa Genesis 3 nga, the fall. Ano pa yung isang puno? Tree of life. Pinagbawalan ba silang kainin yon? Hindi. Ibig sabihin, syempre tree of life yon, nagbibigay nga yun ng buhay. They will continue to live as they become dependent sa pagpo-provide ng Lord nung bunga nung tree of life na yun. Pero anong nangyari? Death entered the world because they step outside dun sa design and limitation ng Panginoon. They step outside dun sa dependence nila sa Panginoon. Hindi po immortal yung tao dati ha. Sabi ni Sister Ann, pag kumain nun, walang death nun nag-enter lang after nung magkasala. Hindi po immortal ang tao, but when they become dependent sa provision ng Lord, sa pagsusustain ng Lord through the tree na binibigay sa kanila, they can continue living dun sa design ng Lord at sa presensya ng Lord. Pero nga, naputol na yung design na yun dahil dun sa stepping outside God's authority and boundaries. So nakita niyo po yung napakalawak pala na epekto. Kasi ang alam lang natin sa kasalanan, nasira yung relasyon natin sa Diyos. Tama po ba? Pero hindi lang pala ganun. Hindi lang relasyon natin na wala yung magandang disenyo sa atin ng Panginoon. Wala yung image niya. Nagkaroon ng mga broken relationship. Na-curse yung other creations. Na-curse yung mga tao. Depressing. Depressing po. Tragic. Yung naging end nung nalalaman natin na Genesis 3. And that is the world we live in. It's a tragedy. It's depressing. Sino po di nade-depress dito sa mga balitang na ano nila? Nababasa o naririnig? Nakakita pa rin pala naman tayo ng beauty, ng goodness, ng design ng Lord, lalo na yung mga nagta-travel dyan. Uy, ang ganda ng dagat, ang ganda ng bundok. Uy, ang ganda ng katabi ko. Oh. Diba? Kita pa din natin. However, para yung mundo na ginagalawan natin at lahat ng nakikita natin, para yung may peklat. Na kahit anong tingin mo, makikitaan mo pa rin ng brokenness, nung lamat. Kaya nga may frustration nga sa trabaho, sabi ko nga, frustration sa leaders na meron tayo. Frustration sa mga kapwa natin. Yung reality ng suffering, totoo. Hanggang ngayon naman, totoo yung birth pains. Tama po ba? Hindi lang yun yung suffering na yun. Kapag araw-araw ba naman kayo nag-aaway ng kasama mo sa bahay, suffering talaga yun. Sabi nga daw, pag tinanong ka sa mag-asawa, joke lang to sa mag-asawa, ano daw yung ring na nakukuha nila? Di ba merong promise ring, engagement ring, wedding ring. Pag tumagal na, suffering na. Kasi joke lang po yun hindi po yung totoo sa atin. Presence of death, nakakalungkot yan pag may mga namamatay. Pero reality yan ng buhay natin. Everything, brokenness dito sa paligid natin. Ito yung mga reminders sa atin na we are no longer living dun sa design ng Panginoon. We are living dun sa broken image na nangyari sa Genesis 3. Kaya when we read again, yung Genesis 3,
I pray na ma-realize natin gaano kagrabe pala yung epekto. Hindi lang kasi pinagpipray natin ma-reconcile lagi tayo sa Lord. Pero ang lawak pala nung epekto niya sa atin. Nawa nadagdagan yung kaalaman natin tungkol dyan. Kaya when we see brokenness around us, ano bang ginagawa agad natin? We blame God. Lord, bakit may suffering sa mundo kung good God ka? We blame others. Kasi yung ginagawa nila, kaya tayo nagsasuffer, kaya broken. O nagkakaroon ba tayo ng personal reflection na may contribution tayo dun sa brokenness na yun? Kasi tayo ay broken din. Kaya ang challenge ko sa inyo this week, sa atin, when we see brokenness around us, nawa let us still remember, hindi naman ito yung original design ng Lord. May original design ang Lord. Magpasalamat tayo sa Diyos kapag nakita natin yung goodness, yung order sa creation. At kung may brokenness tayong makita, let's pray. Sabi ko nga kanina, let's ask God dun sa restoring work niya. Dun sa brokenness natin na nakikita sa paligid na to. So again, Genesis 3 tells us a tragic story nung naging rebellion sa Garden of Eden, yung stepping outside God's design. Humanity crossed yung boundary na in-establish ng Lord. They rejected God's authority at nanguna yung self-rule instead of trust dun sa salita, sa authority, sa timing ng Panginoon sa kanila. At as a result, naging broken yung image ng Lord sa humanity. Yung relationship, nasira din. Yung creation, nag-experience din ng consequences dito sa mundo, and death entered the world. Sabi ko nga kanina, depressing. Pero alam niyo yung good thing, pag binasa pa natin yung Genesis 3. Sabi doon, di ba sa verse 8 and 9, pagdating ng hapon, narinig nilang lumakad ng Panginoon sa halamanan, pero tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki na saan ka. Alam natin, omniscient ang Lord, omnipotent, omnipresent siya. Alam niyang lahat, nakita niya yon, pero He still pursued humanity. Hinanap niya pa rin, asan ka? God drew near kay Adam and Eve, kahit alam niya nang may ginawa yung dalawa na nag-cross ng boundary. Sabi pa dun sa verse 11, nagtanong ang Panginoong Diyos, sino ang nagsabi sa inyo na hubad ka, kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na sinabi ko sa iyo na huwag ninyong kainin? God gave Adam a chance to acknowledge ano yung nagawa niya and to confess. Kahit naging broken na yung image, sa simula pa lang na nag-rule over yung serpent dun sa tao, pero binigyan ng chance ng Lord si Adam to acknowledge and to confess. Sabi dun sa verse 15, kinurse niya yung serpent at saka yung babae, di ba? Pero sabi niya dun sa verse 15, ikaw at ang babae ay mag-aaway. Ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sakog niya. God gave the first good news after the fall. Hindi magko-continue na mag-rule yung serpent o si Satan, yung sinusimbolo ng serpent. Kasi may ibibigay na deliverer ang Lord na magka-crush dun sa head ng serpent. Pag na-crush yung head ng serpent, patay na. No longer ruling. Wala nang kakayahan. At yun yung nagpapakita na there is hope. Kasi yung brokenness na naging cause nung first interaction ng woman at saka ng serpent, may bibigay pala ang Lord para pagtagumpayan yun. At isa pa, God covered their shame. Di ba yung babae at saka lalaki, ang ginawa nila, fig tree. So nung ni-research ko, yung fig tree pala, makate sa balat. So imagine nyo na lang. Yung kanilang pag-cover ng shame na na solusyon nila sa sarili nila, makakakos pala ng damage pa sa kanila. Pero hindi hinayaan yun ng Lord. God made the first sacrifice kasi garment of skin ng hayop, yung pinang-cover niya dun sa kanila. So,
may pinatay na hayop, may sacrifice to cover their shame, their nakedness. Ang galing, no? Broken na yung image ng Lord. Di ba tayo pag may mga sirang gamit, tatapon mo na lang, bigay sa basurero, minsan nakakalimutan mo na kapag di na gumagana. But God showed mercy. God showed compassion. Hindi man ito yung nangyari sa Genesis 3, hindi man ito yung final restoration ng Panginoon, pero ito yung simula, pinakita niya. Despite the broken image, God did not abandon His creation. Kahit depressing yung kwento ng Genesis 3, sa dulo, alam natin, God did not abandon His creation. Sasabihin nyo, pinalayas nga Sister Anne sa Genesis 3:22-24, di ba sabi ng Diyos na, naku, ang tao, alam na yung masama't mabuti. Palayasin na natin sila dito sa Garden of Eden. Di ba mayroon pa nga daw mga, nagbabantay doon, tas may flaming sword pa para hindi makapasok. Anong sinasabi mo, Sister Anna, God did not abandon His creation? Una nga, kinover ng Lord yung shame. Pangalawa, alam niyo, it's God showing mercy. Kasi sabi doon, kapag nakain nila yung tree of life, continue sila mabubuhay. Ngayon, kung kakainin nila yung tree of life, continue sila mabubuhay dun sa broken image. Dun sa state nila na with rebellion. Continue sila mabubuhay dun sa sarili nila, sa shame nila, sa nakedness nila. Kaya nung binan ng Lord si Adam and Eve, of course, it's God just showing judgment, pero judgment with mercy and compassion. Ayaw niyang hayaan na yung broken image ng tao at creation mag-continue dahil dun sa pag-acquire nila ng fruit nung tree of life. It's God showing mercy, sige may death. So sa death, mawala na yung broken image na yan. Ganun po kabiyaya ang Panginoon. Kahit nag-step outside na sa boundaries, sa limitations, sa authority. Kahit akala natin masama yung ginawa ng Diyos dahil pinalaya sila, it's God showing mercy. Ganun kapatid yung Diyos na inaawitan at sinasamba natin. Yung Diyos na pinapaniwalaan natin. Kaya kung nafo-frustrate tayo sa mundo dahil sa broken system, sa fallen world, sa corruption, tandaan natin, it's our reality, but brokenness is not the final chapter. Kasi yung Diyos na nag-design ng creation niya, yung Diyos na nag-design at na-broken, yung design na yon, may pinrepare siyang way for restoration. At sa mga susunod na linggo, yan po yung pag-uusapan natin. Yung restoration work ng Panginoon. Restoration plan niya sa creation niya. Kaya kapatid, gaano man ka-broken yung mundo, gaano man ka-broken yung tingin mo sa sarili mo, kasi nakikita mo nakaka-frustrate din minsan yung sarili mo, nakaka-frustrate yung mundo. It's not the final chapter. Mabiyaya ang Diyos and He has a way to redeem, to restore, to reconcile everything to Himself. Purihin po natin ang Panginoon. Isang palakpak po sa ating Diyos na mabiyaya. At alam po natin yon, di ba? Kaya nga pag tinanggap natin si Kristo, we are a new creation. Yung design niya na panibago sa atin pag tinanggap natin. Ngayon, kung meron po sa atin sa kalagitnaan natin, you feel broken. Nag-extend na ako, pasensya na po You feel broken. O wala ka pang relasyon sa Diyos na naging way, wala ka pang relasyon kay Jesus na naging way para ma-restore at maging new creation tayo. Magkaroon tayo ng new image. At ma-change tayo from glory to glory hanggang maging kawangis na natin muli ang Diyos.
I want to invite you to come to God. If you are frustrated dun sa brokenness sa mundo, sabi dun lumapit ang Diyos. Hinanap niya si Adam tsaka si Eve. Kapatid, hindi aksidente na nandito ka o nakikinig ka online. Kasi God is still seeking today. And God still wants to cover your shame, your nakedness. God still wants to restore whatever is broken sa iyo. Kung nahanap mo na yung lahat sa mundo, but you still feel broken, you still feel frustrated, hopeless, there's one way, and that is through Christ. Kaya kung di mo pa natatanggap si Kristo sa buhay mo, I want to invite you. I want to have you confess, katulad ng binigyan niya ng chance si Adam, to confess na broken siya, na may nagawa siyang hindi pleasing sa Panginoon. Nag-step outside siya sa boundary ng Diyos. And once you confess, accept mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas mo kasi siya yung naging daan para i-restore ng Lord kung ano man yung brokenness na meron tayo. Kaya kung ikaw yun kapatid, wala pa si Jesus sa buhay mo, o kahit nandyan na si Jesus pero lumalayo ka pa rin tumatakbo parang si Adam, nagtatago sa Diyos kasi nakikita mo pa rin yung brokenness sa'yo. Bumabalik ka dun sa fallen nature mo. You can come back to God. O kung meron mang conflict sa family that you want restoration, hindi man yung brokenness na restoration or reconciliation ng relationship mo sa Lord, pero within the family, within your community, within your friends. I invite you to surrender it all to God. Yung brokenness na yan. Yung damage na yan. At hayaan nating ma-restore tayo ng Panginoon. Yuko po kayong lahat. May ask everyone na yumuko. Ngayon, sino po dito yung gusto maipag-pray sila? Kasi nararamdaman nila yung brokenness na yun. Nawala yung identity mo, hinanap mo sa mundo. Nawala yung design sa'yo ng Lord, napofrustrate ka, nagiging hopeless ka. Taas niyo po yung kamay niyo saglit. Pwede pong, pumikit lang lahat para po hindi mahiya yung iba na magtataas ng kamay. Sige po, panatilihin lang natin nakataas yung kamay natin. Ngayon po may mga lalapit po sa inyong elder ng church para mapag-pray kayo. Pwede nyo pong sabihin sa kanila directly ano yung specific na gusto nyong ipanalangin na brokenness na meron kayo. O kung gusto nyong tanggapin si Jesus bilang Lord and Savior, pwede nyo rin pong sabihin. Sige po, yung mga elders ng church, lapit po tayo. Meron po dito sa unahan, ang mga kabataan natin, meron sa likuran. Pag-pray po natin sila bago tayo mag-closing. Ilapit po natin sila sa Panginoon. Hayaan po natin maging agent tayo para maipanalangin yung restoration ng Lord sa kanila. Dito po. Ito po yung mga kabataan natin. Dito po sa unahan meron din. Pa-assist na lang po sa mga taga-pray natin. Sabi ko kanina, binigyan ng chance ng Lord si Adam to admit that there is something wrong, to confess. Ngayon kapatid, once again, I invite you. Instead of running away from God,
instead na ipawalang bahala yung brokenness na nararamdaman mo, kaya patuloy kang nanlalamig o lumalayo sa Diyos, admit it and hayaan mong ilapit ka ng mga kapatiran natin sa Panginoon. Kasi dun pa lang sa kwento ng Genesis 3, inisip na agad ng Lord paano mare-restore yung brokenness sa creation niya. At isa ka doon, kapatid, sa gusto niyang i-restore. The rest of us po, patuloy tayong manalangin. Panalangin natin yung bansa natin, panalangin natin yung community natin, yung family natin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Papasalamat po kami sa salita mo na narinig namin ngayong umaga na to. Salamat sa iyong biyaya. Tulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy na bigyan ng kaunawaan kung gaano kagrabe, Panginoon, o ano yung bigat ng nagiging epekto kapag lumalayo at umaalis kami sa design mo sa amin, sa pagkatawag mo, sa authority mo, sa mga salita mo. Tayaan mong maging pamantayan namin ito, Panginoon, at reminder na muling bumalik kami sa iyo. Ngunit nagpapasalamat din kami, Diyos, dahil sa kabila ng brokenness na meron kami, andun pa rin yung mercy mo. Hindi mo kami inabandona ng mga creation mo. And you have the restoration plan, Panginoon, para sa amin. Binigay mo sa pamamagitan ng iyong anak at patuloy na gagawin mo sa buhay naming lahat at dito sa mundo. Patuloy na gawaran mo kami, O Diyos, ng pagpapala ng iyong banal na Espiritu upang patuloy, O God, na mag-grow ang seed na ito sa mga puso't buhay namin at panghawakan namin yung pag-asa na meron kami sa iyo. Muli, salamat sa iyong salita, O Diyos. Maging gabay namin to sa buong isang linggo at hayaan mong manabik pa kami sa susunod na linggo na makarinig pa ng iyong salita sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Nawa po, mga kapatid, sa mga napanalangin po sa inyo, nakaranas po kayo ng kapangyarihan at pagdaloy ng presensya ng Diyos sa buhay nyo. At nawa,
nakatulong po yung salita niya na narinig natin ngayong umaga na to. Muli, pasensya na po, nag-extend tayo ha. Ginrab ko na po yung opportunity. Tayo po tayong lahat bilang ating pagwawakas. Happy birthday, Dale! At welcome uli, Aliyah. Welcome din po sa mga nakasama natin online. So, sa atin pong pagwawakas, mga kapatid, despite the brokenness ng mundo, there is hope in God. Kaya po sa ating pag-uwi, mga kapatid, tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon. Pagpalain nawa niya tayo at ingatan tayo. Patuloy niyang paliwanagin ang mukha niya sa atin at patuloy niya tayong kahabagan. Patuloy niya tayong lingapin at bigyan ng kapayapaan despite sa kaguluhan ng mundo. Sumaatin nawa ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Lord, pagpalain mo rin po si Dale na aming kapatiran na nagdaos ng kanyang kaarawan. Hayaan mong magabayan siya ng iyong salita. Tulungan mo siya, Panginoon, sa role na ibinigay mo sa kanya, sa kanyang ministry, sa kanyang family. At hayaan mo, O Diyos, na makita niya ang abundance na nagmumula sa iyo. Ingatan mo kami sa aming pag-uwi, O Diyos. At maraming salamat po muli. Hayaan mo mapuno kami ng pasasalamat sa kagandahan at kabutihan mo sa buhay namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Sound. Praise God. Minsan pa po, awitan natin ang ating Panginoon. Later, may meeting po ang youth and juniors after the service. Pakikita si Sister Jane. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa Sabayan po natin ang pag-ibig bawat mo. isa. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya.